medyo ibaba mo naman yung reaction mo. Ang taas eh. Nag-aalala lang kasi ako, Didang. Hindi natin alam kung anong pwedeng gawin ng Hazel na yun. Paano kung saktan niya ulit si Manuel? Itulak. O kaya, atakehin yung parte ng katawan niya na alam niya na mapupuruhan ng kuya mo. Ate, gets kita. Pero kalmahan mo na. Eh, di ba, pinauwi mo na nga sila ni Jeffrey. Oh, di, umupo ka muna. Relax ka lang. Titimplahan kita ng tsaa. Nakakainis kasi. Bakit pa kasi nagpunta yung mga yun doon? Di ka naman nagsiselos, no? Wala namang... Siyempre pwede namang mag-alala, no? Oo nga. Nag-aalala ka. Parang nararamdaman ko. Ayan, oh. Oh, ramdam na ramdam ko, te. Didang, Anak, nakita mo? Hanggang sa kamatayan mo, mas pinipili ng daddy mo yung pamilya niya sa labas. Pero huwag ka mag-alala. Hindi ko babawiin yung sinabi ko sa'yo. Kung kinakailangan magtanim ako ng ebidensya, gagawin ko. Para mabigyan ng hustisya ang pagkamatay mo. Para makaganti tayo kay Colleen. Kay Colleen at sa pamilya niya. Manuel, bakit ka nakipagkita kay Hazel nang hindi mo sinasabi sa akin? Ayoko lang naman madagdagan pa yung iniisip mo. Paano kung may ginawa siyang masama sa'yo? O, kasama ko naman si Jeffrey, ah. Eh kung may dala siyang tauhan nung nagkita kayo tapos binugbog si Jeffrey, tapos tinakas ka na naman ulit. Anong iningiti-ngiti mo dyan? Takot ka palang malayo ako sa'yo, eh. Manuel, ha? Seryoso ako. Sige na, sorry na. Eh, hindi ko lang kasi mapatawad si Hazel sa ginawa niya sa social media, eh. Nilalaso niya yung utak ng mga tao para magmukhang killer si Colleen. Sa tingin mo ba? May magagawa yung pakikipagkita mo sa kanya? Tingnan mo nga ngayon, no? Nakipagkita ka nga, o anong nangyari? Sige na, sorry na. Huwag ka nang magalit. Okay naman ako, ah. Oh. Nakauwi naman kami ni Jeffrey ng maayos. Sorry na rin. Tama nga si Didang. Taas ng reaksyon ko. Natakot lang kasi ako kung anong pwedeng gawin sa'yo ni Hazel. Huwag kang mag-alala, Felma, ha? Hindi na ako malalayo ni Hazel sa'yo. At hindi na ako mawawala sa'yo kahit kailan. Akala ko talaga tuloy na mag-aaway si nanay at si tatay. Buti nagkaayos. Eh, yung pagkikita ni Hazel tsaka ni tatay, kamusta? Ano, ilang sumay lumabas dun sa ulo ng Hazel? Isa lang. Parang mas nangibabaw ngayong iyak kaysa sa paghahali mo. Naman, parang nararamdaman kayo nararamdaman niya, eh. Ano yan, kuya, kumakampi ka sa demonyo? Hindi. Pero kasi parang totoo yung sinasabi ni nanay. Lumalabas lang yung pagiging ina ni Hazel. Naghahanap ng pabubuntongan ng galit dun sa pagkawala ni Jessica. Ngayon, parang nakarelate na ako, eh. Kasi naalala ko si Tetay. Nung nilayo siya sa akin ni Daisy, yun yung naalala ko. Eh si Tatay yung napagbuntung ako ng galit nun. Mahirap mawala ng anak, Andrea. Lalo na sa sitwasyon ni Hazel. Kahit kailan yan na makikita yung anak niya. Oo, siguro naawa ako sa kanya, pero mas naawa ako kay Tatay. Hindi lang siya nawala ng anak, eh. Yung isang anak, paano makukulong pa? Si Hazel kasi nagbanta. Lahat daw gagawin niya para daw mapanagot si Bunso.
Bunso? Natin sa inyo. Patulog kayo. Jessica. 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 Bunso? Jessica. Bunso, bunso. Jessica. Bunso, wala. Bunso! 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 Wala. Panaginip. Bunso, gising. Wala. Bunso. Si Jessica. Sana itigpitan ko yung hawak ko sa kanya. Sana pwede ko bang mabawi yung mga sinabi ko sa kanya eh. Sana nandito pa siya. Sana kasama pa natin. Kung itigpitan ko sana yung hawak ko sa kanya, hindi sana yung nangyari. Baka tama si Hazel. Tinulak ko siya. Tinulak ko si Jessica. Bunso, hindi. Baka tama si Hazel. Bunso! Bunso! Hindi. Okay? Hindi mo tinulak si Jessica. Colleen, hindi mo tinulak si Jessica. Yung mga sinasabi ni Hazel sa'yo, huwag mo hayaang pumasok sa isip mo. Paano kung may ilabas siyang testigo? Makukulong ako! Nakukulong ako kapag pinagsasalita ng ganyan, Bunso. Hindi ganun yun, Bunso. Bunso, hindi ganun yun. Bunso! Anak! Naisip ko po wala mang gagawin ko na. Okay, Colleen. Sabi ng nanay mo, halos hindi ka raw makatulog these past few days. Madalas, para kang natutulala, umiiyak, nagkakaroon ng masamang panaginip. Can you tell me what's going through your mind since after the accident? Guilt. Yun po yung araw-araw kong nararamdaman. Can you tell me more? Paulit-ulit ko pong nakikita yung nangyari. Parang replay. Pinipigilan ko naman po, pero umuulit-ulit pa rin eh. Naririnig ko rin po kahit yung sigaw niya. Hanggang po sa panaginip ko. Colleen, guilt is a natural part of grief. Pero sa mga sinasabi mo sa akin ngayon, sa tingin ko, what you're describing sounds like survivor's guilt. It's a trauma where you blame yourself for something that happened beyond your control. Beyond my control. Dok, hawak-hawak ko po si Jessica. Kung inigpitan ko lang po, hindi ko po sana siya nabitawan. Hindi po sana siya nabangga. Pero paano po nga, akala ko lang hinila ko siya. Dok, paano po kung napatay ko talaga yung kapatid ko? Kailan mo naisip yan? Hindi mo maalala. Sabi ng nanay mo pagkatapos mo raw mabasa yung mga hate comments sa'yo sa social media. Pero bago yon, you were sure na hindi mo tinulak si Jessica. Consistent ka ron. Yun ang pinaniniwalaan ng lahat at yun din ang pinaniniwalaan ko. Colleen, you did not kill your sister. Nag-away kayo, hinila mo siya, hinila rin niya yung sarili niya palayo sa'yo at hindi mo kontrol yun.
Jessica's actions, her decisions were her own, not yours. Yung nararamdaman mo, that's grief. Dahil mahal mo siya. Mahal mo si Jessica. Opo, Dok, mahal ko si Jessica. Mahal ko siya, kapatid ko siya eh. Ate niya ako, pero dapat pinoprotektahan ko siya eh. Hindi ko dapat siya inaway, pero anong ginawa ko, Dok? Hindi ko siya pinotektahan. Napabayaan ko siya, Dok. Napabayaan ko si Jessica. Dahil doon wala na. Wala na siya, wala na yung kapatid ko. Wala na.